What's up mga Mac Bro? Good morning, good afternoon, and good evening. San man tayo dako ng daigdig, kung nasa Pilipinas ka man or nasa Middle East or saan man panig ng mundo na tingin mo you're interested na mag-apply ng visa or mapunta dito sa Australia. This vlog is for you. So we were going to topic the difference of student visa versus SID 482 visa o yung tinatawag nilang work visa. So, i-discuss natin yung pros and cons, magkano nga ba, at ano ang pinakamagandang visa for you to be able to get a permanent residency dito sa Australia. Siyempre, bago ang lahat, before we discuss, let's have an intro. Macro's name, say it loud. Macro, yeah, we're rising up tonight. Hands up high, feel the city light. No excuses, we just living right. Working hard, but the dream's inside. Macro, can you feel that fire? Heartbeat drum, take it higher. For my fam, my soul, my pride. Macro, yeah, we ride, we ride. So, yun. So, actually, meron ng kodigo dito. So, babasahin ko just to make it sure na yung mga sasabihin ko or yung babanggitin ko or i-discuss ko is aligned dun sa home affairs ng Australia. So, ano nga bang pinagkaiba ng Student Visa 500 at ng SID 482 visa? So, sa Student Visa 500, you can study and also you can work dito sa Australia. Pagdating naman sa SIC 482 visa, ito yung tinatawag na employer-sponsored work visa, which is you really need to have a sponsor para mabigyan ka nitong visa na to. So, i-breakdown natin ngayon o i-discuss natin ano nga ba ang pinagkaiba. So, sa Student Visa 500, ito yung international student visa. You can study and you can work, but it's just only a part-time. And pwede mong isama ang partner mo, asawa mo, and also, kung may anak ka, pwede mo rin gawin. But, like what I said, may mga pros and cons yan. Then later, we will gonna discuss. Then pagdating naman sa SID 482, ito naman yung employer-sponsored work visa. And meaning, kailangan mo ng employer na mag-sponsor sa'yo para makapasok ng Australia. So, i-discuss natin ngayon, ano nga ba ang pros ng student visa? At syempre, ito yun. So, yan. So, easy to entry to Australia. No need an employer. Hindi mo kailangan na employer. Then, you can bring also your family. And plus, work and study this Australia. Then, possible PR pathway. Bakit possible? Siyempre, sa student visa, hindi siya ganun basta-basta na bibigyan ng PR pathway. Not unless, pagkatapos mo at pagka-graduate mo, is may mag-i-sponsor pa rin sa'yo. Mamaya, i-discuss natin yan. Then, syempre, ang cons. Ano nga ba ang cons ng student visa? Ito siya. Syempre, unang-una, mahal. Mahal ang tuition. So, kailangan ng show money at hindi guaranteed ng PR. Limited din ng work hours habang may klase. So, pag may klase, for example, may klase ka, for 1 week yata, if I'm not mistaken, you are only eligible to work at least 24 hours. 24 hours lang yung pwedeng maging work time mo or 48 hours every fortnight. So, yun lang yung allowable working hours mo. Siyempre, pag naman school break, that's the time na pwede kang mag-work as like a full-time employee. So, pwede ka siguro umabot ng at least 38 hours. Yun, at least kahit pa paano makakabawi ka. At medyo tataas yung sahod mo. Then, sa 482 visa naman, ano ang pros ng 482 visa? So, ito siya. Yes. So, pagdating naman sa 482 visa, diretso kang may trabaho. Ibig sabihin, pagdating mo dito, full-time agad yung trabaho mo. That you are guaranteed to work at least minimum of 38 hours per week and not more than 72 hours per week. So, kung ang company mo, yung nag-sponsor o yung employer mo is meron silang overtime pay, which is napakaswerte kasi most of the company dito is wala namang overtime pay. So, if may overtime pay ka, napaka-bless mo.
pwede kang umabot ng 72 hours. That's the limit kasi may fatigue management dito pagdating sa work health and safety. So, sinusunod dito yan. Strict dito yan. Then, ano ang cons? Ang cons ng 482, pero ang pinaka-challenge dito is yung paghahanap ng sponsorship. So, kailangan makahanap ka ng employer or ng business na pwede mag-sponsor sa iyo for you to be able to get a SID 482 visa. So, hindi siya madali. So, actually, katulad ng ginawa ko back 2024, so, nag-apply ako, then, nilas tayo ni Lord na yung ating qualification is ma-meet yung expectation or yung hinahanap or requirements ng employer. So, maraming proseso. Katulad ng mga na-interview ko, katulad ni Mark, ni Hiner, at ni Teddy. So, lahat yan, dumaan talaga. Hindi naman sa butas ng karanyo, pero dun sa proseso na masasabi natin, talagang madugo. Kasi most of them, nagpasa ng mga requirements, documents, then you really need to have 5 years experience. Kailangan mag-prove mo yan. Then, syempre, sa mga skilled worker katulad nila Teddy, nila Mark, so kailangan nyo talagang magkaroon ng skill assessment. Ako kasi hindi na ako nag-skill assessment though, kasi ang nangyari is yung sa criteria or dun sa requirements ng documentation, then sa year of experience, then yung mga trainings ko na international training ko pagdating sa work and safety, it suffices the requirements. So, na-meet ko naman yung requirements. So, hindi na ako hinanapan ng skill assessment. So, yun. So, sa 482, medyo mahirap siya, medyo madugo. Kasi pagdating sa skill assessment, talagang kailangan mo pang i-video katulad nung sinabanggit ko sa last vlog ko. Then, pag-usapan natin, magkano nga ba ang gastos pagdating sa student visa? Actually, eto yan. So, syempre, sa student visa, tuition fee pa lang umaabot na ng 8K to 15K. AUD yan hindi peso, hindi USD. So, nasa 8K to 15K AUD. So, medyo grabe ang mahal niya. Plus, yung visa fee na nakakalaga ng 1,600. Then, yung OSHC na nasa $600 to $1,000. Then, syempre, requirements to ng immigration. You need to have to show money. At least $24,500. So, let's say $25,000 or $26,000. Yung kailangan mong pera na meron ka sa bangko. Then, pagdating naman sa 482 visa. So, syempre, sa 482 visa, ito siya. So, mas mababa yung gastusin kasi sa employer ang nagbabayad ng SAF levy mo. So, usually, nasa 3K to 5K lang naman yung personal na gastos mo, which is yung medical, yung mga police clearance, yung pagkuha mo yung mga documents mo sa Pilipinas, then, syempre, yung skill assessment. If you are skilled, so, syempre, kailangan mo magkaroon ng skill assessment. So, sa skill assessment, actually, umaabot yan ng $600 to $1,000. Medyo mahal din, pero yun lang naman yung halos na gastos mo. So, ang tanong, dito sa nabanggit kong dalawang visa, Mac Bro, alin dyan yung mas madali yung PR pathway? So, actually, dun sa student visa, mag-aaral ka, tapos kukuha ka ng graduate visa, yun yung 485. Tapos, skill assessment, syempre, kailangan mo mag-undergo ng skill assessment. English exam, which is yung PTE or IELTS. Then, mag-a-apply ka na 189, 190, or 491 visa. O kaya, employer sponsorship, which is yung 482. So, actually, sa student visa, medyo talagang dikdikin yung labanan. Mahabang proseso. Yes, madali kang makapunta ng Australia, pero hindi ganon kadali ang proseso. So, kumbaga, dito ang leveling ng visa, kaya nga lagi yung sinasabi sa mga kasamahan natin dito, we are so blessed because nasa 482 visa tayo. The only thing that we need to do is to prove ourselves, ibigay natin yung 100% sa trabaho natin, pakita natin sa employer na we are
worth it to be part of the business, to be part of the company. And of course, hindi naman sayang yung ginastos ng employer natin sa atin. So dito kasi pag 482 yung visa mo, ang kailangan mo lang naman is papasa mo yung PTE mo, then tapusin mo yung 2 years na first contract mo. Yun lang naman. So, sa student visa, ito yung leveling. Student visa, dun yung nabanggit ko ng mga pwede mong apply na visa right after mo makagraduate. Tsaka ka palang makakuha ng sponsorship, then you need to at least stay there for 2 years or 3 years before ka mag-apply ng PR. Sa 482, just only 2 years, pasa mo yung PTE mo, then PR ka na. So, ang pinakamadaling pathway for you to get the permanent residency is syempre yung sa plus 482. So, yun yung difference sila. So, ganun yung difference ng gastos, ito yung difference ng proseso. So, sa student visa, masyadong mahirap. Kaya bilib ako sa mga naka-student visa dito na nasa Australia na patuloy na lumalaban, patuloy na nagtsatsaga, patuloy na nagtatrabaho para sa kanilang kinabukasan. Saludo rin ako sa mga student visa before na ngayon is PR na. Saludo ako sa inyo lahat. Then sa mga 482 visa na ngayon ay PR na, saludo din ako sa inyo because nandun yung consistency, pagpatuloy lang natin para sa kinabukasan ng ating pamilya at ng ating sarili. So guys, kung may mga tanong kayo, don't hesitate to comment down below. So, para makita natin kung yung position nyo o yung current job nyo is nasa ROL or Regional Occupation List or dun sa listahan ng Home Affairs para ma-double check natin if eligible ba yung current position mo, yung current trabaho mo for you to be able to get here in Australia. Dun sa student visa, wala akong may advice kasi hindi pa ganun ka-broad yung knowledge ko kung paano nga ba mag-apply ng student visa. But aaralin natin yan. Then we will make sure na masasagot natin yung mga magko-comment. Sa mga gusto mag-apply dito ng 482 na under sponsorship na employer, so tignan nyo pa rin yung page ni BFG at dun sa mga nabanggit ko pang ibang agency. Okay? So don't forget to share, like, and subscribe dito sa ating channel, Ace Mac Clicks mga Mac Bro. Maraming salamat guys sa inyong panonood at sa mga bago namin subscribers. Thank you so much. So I'll see you in my next vlog. Thank you and God bless.